Itong gabi po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay nagkakaroon ng mga problema, mga pagsubok, mga suliranin, lahat ay napapagod sa trabaho, natotoxic sa trabaho, pero dakila ang Diyos sapagkat hindi niya pinahintulutan na itong mga problema na ito ay maging sagabal upang hindi tayo makarating sa kanyang bahay, panambahan ngayong gabi na ito. Itong biyaya na itinako tayo ng Diyos ngayong gabi na ito dito ay ating ikinapupuri at sinasamba at binabalik ng higit pa na pagpaparangal sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, kapatid, is 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 10. Yun po yung pag-aaralan natin hanggang 12. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 12. Pamagat po nito ay buhay na pag-asa kay Kristo Jesus. Basahin po natin ito sa 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 12. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang tungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Dito muna tayo, kapatid, sa verse 3 hanggang 5 sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po ay si Pedro ang sumusulat. Si Pedro po ay ang apostol ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang unang father na dineklara bilang tagapangasiwa ng iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At dito sumulat siya sa mga Kristiyano noong unang panahon at ang kanyang pagkasulat ay nagsisimula sa pagpupuri sa Diyos. Sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. This is acknowledging na ang Ama sa langit ay Ama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang dumating dito sa lupa. At sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. At sinasabi dito na purihin daw ang Ama sa langit sapagkat dahil sa kanyang malaking kahabagan ay muli tayong mga tao na nakay Kristo, muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa. Makikita mo dyan, kapatid, ang muling pagpapanganak, what is that in English? Pagbo-born again, no? Sabi ng iba, ay born again siya, born again. Meaning, yung mga sinasabing born again, naniniwala sila na silang lahat ay ipinanganak muli para kay Jesucristo. Ang salitang born again, kapatid, ay yung pagpapanganak muli, isang dakilang biyaya ng Diyos na ginagawa sa buhay ng tao na dati tayong lahat ay patay sa Espiritu. Bagamat tayo buhay sa ating pisikal na pangatawan, ang ating mga kaluluwa ay bulag sa katotohanan at wala tayong nais na gawin kundi magkasala sa harapan ng Diyos. Kumbaga, ang Espiritu natin ay patay sa pagkakakilala sa katotohanan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, pinili niya tayo isa-isa, tayong mga pasaway na lumalayo sa Diyos ay, ang Diyos ay lumapit sa atin, Kanya tayong hinawakan at binuhay muli sa estadong patay upang magkaroon ng buhay na puso, isang puso, sabi nga ng Book of Ezekiel, ang puso natin ay dating pusong bato, ngayon ay pusong totoo na tumitibok, buhay, na ipinanganak para sa isang pag-asa. Ito yung sinasabi ni Pedro.
na tayo ipinanganak para sa isang buhay na pag-asa. Hindi po siya patay na pag-asa. Pag sinasabing patay na pag-asa, yun po yung umaasa tayo bagamat alam natin na wala na talagang chance, walang pag-asa. Pero ito kapatid, kasi sabi ito ay buhay na pag-asa na pwede tayong umasa sa pangako na ito na mangyayari sapagkat ito'y buhay. Ito'y mangyayari, ito'y totoo. Isang buhay na pag-asa. Tayo pinanganak muli sa isang buhay na pag-asa. At ano yung magpapatunay dyan? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Lahat po ba dito ay naniniwala na binuhay muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? Kaya nga napakahalaga na kailangan naiintindihan natin yan. Sa Christology, naiintindihan natin na ang Diyos ay nagkatawang tao in the person of our Lord Jesus Christ, the Son, ang anak, ay nagkatawang tao para sa atin. At ang anak na ito ay isang tao at isang Diyos din. At itong anak na ito ay hindi nagkasala nung siya ay naging tao. Ibig sabihin, ang katuwiran ng Diyos ay nagawa niya sa kanyang buhay. That is perfect righteousness. Bagamat hindi siya nagkasala, siya pa rin ay pinarusahan sa krus dahil sa kanyang kasalanan. Hindi, sa kasalanan ng mundong ito. Yun yung dahilan kung bakit ang kasalanan na dapat sana'y paparusahan ng Diyos sa atin dahil tayong mga makasalanan ay ibinilang niya sa kanyang anak na matuwid upang siya magkasala sa lugar natin sa krus. Siya'y namatay, kasama niyang namatay ang ating mga kasalanan, binayad niya ang ating mga kasalanan dahil ng kanyang buhay, kanyang dugo. At siya'y muling binuhay upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Doon tayo aasa. Mabubuhay tayong muli sapagkat ang Panginoon natin ay binuhay muli. Yun po yung pagpapatotoo na dapat sa ating buhay naniniwala tayo na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay hindi lamang lumakad na walang kasalanan, siya ay matuwid, kundi siya ay namatay para sa ating mga kasalanan upang bayaran niya sa krus at siya ay binuhay muli bilang katibayan na siya ay tunay ng Diyos at tayo pwedeng umasa sa Kanya sapagkat siya ay binuhay muli mula sa mga patay. At itong pagbubuhay muli mula sa mga patay ng Ama sa Anak ay tungo sa, malito mo dyan, sa next verse, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan saan? Sa mundong ibabaw ba? Hindi. Na itong mana na ito sa ating mahal na Panginoong Kristo ay inilaan sa lahat ng mga anak kay Kristo Jesus sa langit para sa atin. Bakit ito mahalaga? Kasi marami pong mga tao na sinasabing na nampalataya sila sa ating mahal na Panginoong Kristo pero umaasa sila sa mga bagay na nasa mundong ibabaw lamang mula sa Panginoon. Ano yung mga yan? Pera, kayamanan, ano pa? Kalusugan, katanyagan, lahat ng mga yan ay umaasa sila na makukuha nila kung sila ay na kay Kristo Jesus. Para bagang benepisyo kung ikaw ay na kay Kristo. Para siyang insurance, kumbaga. Kung ikaw ay naghuhulog ng pag-ibig, pagdating ng panahon, alam mo na babalik sa iyo yan. Ganyan din, na kung ikaw ay na kay Kristo, akala nila na hindi ka na magkakasakit, na hindi ka na maghihirap, na hindi ka na mawawalan ng trabaho, na hindi ka na magkakaroon pa ng kahit ano pang pagsubok sa iyong buhay. Pero kabaligtaran pala. Kung ikaw pala ay na kay Kristo, kabaligtaran pala. Mas lalo palang dadami yung iyong problema, mas lalong dadami ang inyong pagsubok, mas lalong dadami pala ang inyong mga pinagdadaanang mga kahirapan sa buhay. Pag-aaralan natin yan as we go through dito sa chapter na ito. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, huwag nating ituon yung ating mga atensyon, yung ating mga puso, yung ating mga hangarin sa mga bagay na nasa mundong ito. Kundi ituon natin ang ating atensyon sa Kanya
at sa mga makalangit na mga bagay. Na inulit din ni Pedro ngayong gabi na sinasabi ko rin sa ating lahat na tayo daw ay makakakuha ng isang manang hindi nasisira. Ang ginto ay nasisira, kapatid. Kahit ano pang pinakamatigas na material sa mundo ito ay nalulusaw at nasisira ng apoy. Pero itong mana na makukuha daw natin ay hindi kailanman masisira. Ito yung walang tungis, sabihin ito yung malinis, parang diamanteng malinis na malinis, makintab, at hindi kumukupas, na inilaan hindi sa mundong ito, kundi sa langit, kasama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Itong mana na ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tingnan mo, kapatid, bakit kayo narito? Tatuloy ko kayo. Bakit kayo narito? Tinext lang ba kayo ni Pastor? Nasabihan ba kayo na pumunta dito? O sinutulang kayo ni Brother Omar at ni Brother Roger? O meron something sa inyong puso na nag-uudyok na para bagang gusto ninyong purihin, sambahin ng Diyos ngayong gabi na ito? Minsan hindi natin maintindihan eh. Sabi ko nga, minsan nga, sobrang puyat namin mag-asawa. Pag Sunday, sobrang puyat namin. Hindi kami agad makagising ng umaga. Nilalabanan namin yung antok namin, kapatid. Every time na Sunday morning, may kita nyo na okay, Sister Sas, pero hindi siya. Hindi po siya okay nun. Alam nga namin kata, manyukan eh, or maliliw, baka niya. Kaya pipanan naman. However, tapos after ng service, magtataka kami, bakit may energy pa kami? Diba? Bakit may enerhiya pa kami? Despite na kami puyat, despite na kami pagod, pero may enerhiya pa rin kami magpuri, sumamba, at mag-aral ng mga salita ng Diyos. Ano kayang meron sa akin? Bakit ako malakas? Kahit ako'y mahina? Malalaman natin yan, kapatid, na meron palang ginagawa ang Diyos sa mga tao pinili niya para sa kaligtasan. Basahin natin sa susunod na verse. Na sa kapangyarihan ng Diyos, this is the power of God, hindi kapangyarihan natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos ay, may kita mo dyan? Iniingatan tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagbibigay sa atin ang tinatawag nating pananampalataya. Na ang Diyos ay pinapatibay tayo dahil pinag-iingatan tayo sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay sa atin ng libre. Na ang pananampalatayang ito ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan kahit tayo pagod sa trabaho, kahit tayo maraming problema, maraming pagsubok, hindi pa rin natin alintanang isipin yung mga bagay na yan at ipagpapalit natin sa mga araw na dapat sana'y sinasamba at pinupuri natin ang Diyos. That is non-negotiable, sabi nga nila. No? Kung di naman talaga matindi ang rason na hindi ka sumamba ka sa Diyos sapagkat nararapat na purihin, sambahin, ulatin ng Diyos sa ating buhay. At isa sa mga ginagawa ng Diyos na tibayan na tayo pinapag-ingatan ng Diyos sa ating lakbayin dito sa mundong ito ay yung nananatili tayong matatag sa pananampalataya. Yan ang unang indikasyon na ikaw ngayon pinag-iingatan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Dahil ito'y para sa inyo, para sa ating kaligtasan. Very good. This is the intention of God. May intention ng Diyos. Nais Kanya na ikaw ay maligtas. Mula sa ano? Mula sa pagkaalipin sa kasalanan, mula sa paggawa ng masasamang bagay. Nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Ang Diyos ay yung Panginoon. Kung hindi mo kaya na labanan itong kasalanan na ginagawa mo, pero nais mo talagang magbago ka, paunti-unti gagawin niya ng Diyos at gagawin mo yan sa buhay mo. Hindi naman yung ora mismo mawawala yan. Minsan nga sabi ng isang kapatid, ang hirap talagang magbago, lalo na kung nakasanayan mong nagmumura, kung nakasanayan mong nagbibisyo, hindi ba? Ang hirap iwanan yung mga bagay na yan. Kung nahihirapan ka, kapatid, huwag mong kakalimutan na hindi lamang ikaw yung nabubuhay sa mundo ito. May kasama ka. At yung kasama mong yun, kapatid, ang siyang tutulong sa iyo sa oras na kailangan mo talaga ng tulong, tutulungan at tutulungan
tinutulungan kanya. Ang Espiritu Santo ng Diyos, di ba? So ang Diyos ay nag-iwan ng katibayan na nais niya talaga ng bawat isang Kristiyano ay maligtas sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Paano niya ginagawa ito? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na tayo iniingatan, sa pamamagitan ng pananampalataya, para sa kaligtasan natin na nakahandang kanyang ipahayag sa huling panahon. So makikita mo dyan kapatid, bakit hindi na ngayon? Bakit hindi pa ipahayag ng Diyos ngayon? Yung kaligtasan na yan, yung sinasabi niya, bakit hindi pa niya ipahayag ngayon? Bakit? Upang sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y maghintay ng may pagtitiis. This is very important in the Bible, no? Sabi nga natin, mahal na Panginoon Kristo, sila daw nagtiis hanggang sa wakas, sila yung maliligtas. Makikita mo dyan kapatid na ang pagtitiis sa mundong ibabaw na ito ay kaakibat sa pagiging Kristiyano. Ang Kristiyano ay laging magtitiis. Ang Kristiyano ay laging maghihintay. At yung maganda, hindi sila maghihintay ng walang kabuluhan, yung waiting in vain na sinasabi nila, naghihintay para sa walang kabuluhan. No. Ang paghihintay natin ay may kabuluhan. At ito'y mahayag pagdating ng panahon. Amen? Kaya sabi ni Pablo sa susunod na verse o talata, Peter, sa ganito kayo'y nagagalak, sabi niya. Dahil dito sa katotohanan ito, na tayo pinag-iingatan ng Diyos, na tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo, sa kanyang dugo na tumalay sa krus ng Kalbaryo, sa ganitong katotohanan na ito, tayo lahat ay nagagalak. Sabi niya, sa ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ito ang sinasabi ni Pedro, kapatid, na sa buhay ng Kristiyano is not always about the roses. No? Hindi siya laging rosas, the bed of roses. No? Lagi po siyang tinik, bed of thorns. No? Ang buhay ng Kristiyano ay laging mayroong pagsubok. Meron tayong dinadanas sa mga pagsubok, mga suliranin, mga problema sa buhay. Pagkamat may mga pagsubok, may mga suliranin, may mga problema sa buhay, ang sabi ni Pablo, ang totoong Kristiyano ay patuloy pa rin nagagalak. Ang sabi dito, sa ganito kayo'y nagagalak. Sabi niya, bagamat ngayon, meron tayong mga pinagdadaan ng mga problema, kailangan daw natin dumanas ng mga pagsubok, mga suliranin sa mundong ito. Despite that, tayo pa rin ay masaya, nagagalak. Bakit? Sapagkat naiintindihan natin na ang ginagawa ng Diyos na ito, na dinadarang tayo sa apoy, na dinadarang tayo sa mga pagsubok, mga suliranin, ay kasama sa kanyang makapangyarihang plano sa mga bawat Kristiyano na sila ay pagpapabanalin sa mundong ito, yung tinatawag natin sanctification. Sabi sa Biblia, ikaw ay dapat maging banal upang ikaw ay magkaroon ng access sa isang banal na Diyos. At isa sa mga paraan na ginagamit ng Diyos sa pagpapabanal niya sa kanyang mga anak ay sa pamamagitan ng mga problema, ng mga suliranin, at ng mga pagsubok. Sabi nga ni Pablo, di ba yung ginto, kapag nakuha yung ginto, marumi? Di ba marumi yung ginto? So anong gagawin ng goldsmith? Idadarang niya sa apoy, lulusawin niya yung ginto. Tapos aalisin niya yung kanyang mga impurities, yung mga dumi, yung mga sira. Tapos anong gagawin? Pupukpukin, tapos didadarang ulit sa apoy hanggang sa luminis ang ginto.
After nun, kapag luminis na yung ginto, malinis na. Pag lumabas na, matigas na yung ginto, makintab, malinis dahil sa pagdadarang sa apoy. Ganyan din tayo mga Kristiyano. Kaya tayo lagi may mga problema, mga pagsubok, mga suliranin. Hindi upang tayo gawing mahina ng Diyos, kundi tayo palakasin palalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay sa atin, at tayo'y nagagalak kapag tayo may mga problema, mga pagsubok, mga suliranin, sapagkat kapag napagtagumpayan natin yung mga bagay na iyan, sinong pupurihin daw natin? Sinusubok tayo sa pamamagitan ng apoy upang ito'y mauwi sa kapurihan, kalwalatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Na itong mga nangyayari sa buhay natin ay may layunin ng Diyos. At ano layunin ng Diyos? Na sa ating mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, tayo manatiling sumasampalataya sa Kanya, tayo manatiling loyal sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, tayo manatiling sumamba sa Kanya kahit may mga problema, may mga pagsubok, mga suliran. At pag nalagpasan natin yan, kapatid, purihin natin nawa ang Diyos na siyang gumawa niyan para sa iyo. Pag tayo may mga problema, may mga pagsubok, may mga suliranin, sino yung unang-una natin lalapitan? Kung sino yung alam natin may abilidad na tumulong sa atin, hindi po ba? Minsan, lalapitan natin mga tao. Yung alam natin kaya kang tulungan sa problema na iyon. Pero natanong mo na ba ang sarili mo? Meron bang tao na mas higit pa kaysa sa Diyos na kayang gawin lahat ng bagay? Ganun po ba? Minsan, meron kasi mga Kristiyano na nauunang lumapit sa tao bago lumapit sa Diyos. At tandaan, every time na tayo may mga problema, may mga pagsubok, may mga suliranin, meron gustong ipaliwatig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron siyang layunin kung bakit niya tayo idinadarang sa apoy. At alam natin na ang layunin ito ay para sa ikakaligtas ng ating mga kaluluwa. Bakit? Every time na tayo may mga pagsubok, may mga suliranin, tayo pa rin ay nagagalak. Amen po ba? Sapagkat alam natin kahit basira yung ating katawang pisikal, ang ating kaluluwa naman ay may kaligtasan sa piling ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ba nakagalak kung malaman mo yung katotohanan na yun? No? Si Pablo nga, malapit ng mamatay. Ilang parusa yung dinanas ni Pablo nung siya ay nabubuhay, kapatid. Ilang beses na malapit na siyang mamatay, kapatid. At para sa kanya, ang mamatay ay pakinabang. Amen po ba? Pero ang sabi niya, kahit ang mamatay ay pakinabang, natutuwa pa rin siya at nagagalak pa rin siya na siya'y buhay at nagdurusa, sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi mauuwi sa walang kapuluhan. At alam niya ang kanyang pagdurusa ay benepisyo rin para sa kanya at para sa komunidad ng mga Kristiyano noong unang panahon. Sabi nga ng Biblia, ang ating kapatid na si Pablo ay naging apostol upang siya'y magdurusa, upang siya'y magdusa bilang apostol, the suffering apostle. Kaya nga, the Christian life is not about the roses. It is always about the thorns. Ilang mga pagsubok, mga suliranin ang nalagpasan na natin mga Kristiyano. At itong mga nalagpasan natin, yung mga pagsubok, mga suliranin ito, ibalik natin sa Diyos na siyang umalalay sa atin sa mga oras na iyon. Na nagbigay sa atin ng kagalakan kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit dapat sana yung malungkot tayo at tayo ay tumatangis. Ngunit ang Diyos, binigyan tayo ng pagkakaunawa na ang buhay na ito'y panandalian lamang, na ang buhay na ito'y hindi pangwalang hanggan, at ang buhay na kasama ang ating mahal na Panginoon Jesucristo na siyang ipapahayag sa huling panahon ang ating hinihintay na may pagtitiis sapagkat ang pag-asa at ang mana na makukuha natin mula sa ating Diyos na makapangyarihan ay wala sa mundong ito, kundi nasa langit kasama ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa 8. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Ang sabi dito ni Pedro, hindi nyo man nakita ang ating mahal na Panginoong Jesucristo,
sapagkat siya'y napako sa krus, namatay at nabuhay muli at bumalik na sa langit. Hindi niyo man siya nakita, ngunit inyo siyang iniibig. Bagaman ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalataya. Ganyan din, kapatid, ang mensahe ngayong gabi na ito. Hindi man natin nakikita ang Diyos, hindi man natin nakita ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, hindi man natin siya nakita nabuhay muli. Ngunit mula sa mga patotoo ng mga sinaunang mga Kristyano, mula sa patotoo ng mga apostol, mula sa patotoo ng kanyang mga disipulo na siya nabuhay muli, ikaw ay naniwala. Bagamat hindi mo siya nakita, ikaw ay naniwala. Bagamat hindi mo nakikita ang Diyos, ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Ano yung verse before that? Ano sabi ng Biblia? Na tayo sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan tayo sa pamagitan ng pananampalataya para sa ating kaligtasan. At ngayon ang sinasabi ni Pedro ay ganito, tayo daw, bagamat hindi natin nakita si Jesucristo, tayo iniibig natin siya. Bagamat hindi natin nakita ang Diyos, sumasampalataya tayo sa Kanya. At yung pagsasampalataya ng Diyos na ito, natin sa Diyos na ito, ay kapangyarihan din naman ng Diyos na ipinag-iingatan tayo na hindi tayo mawala mula sa Kanyang mabiyayang mga kamay. That is eternal security, kapatid. That Peter himself says that God will always preserve us. Siya ang magpe-preserve sa atin. Pag-iingatan niya tayo na hindi tayo mawala sa Kanya. No? Sabi niya, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo ay nagagalak, na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ito ang sinasabi ni Pedro, kapatid. Isang galak na hindi natin mapaniwalaan. Isang galak na hindi natin may paliwanag, tayo puspos ng kaluwalhatian. Ano yung pinakaiba, kapatid, ng kagalakan sa kasiyahan? Ang kagalakan, kapatid, ay tayo ay masaya, bagamat meron tayong mga problema, may mga pagsubok, mga suliranin, tayo pa rin ay masaya dahil alam natin ang ating kaluluwa ay nasa piling ng ating banal na Diyos. Ang kasiyahan, kapatid, ay may dahilan kung bakit tayo masaya. Pero ang kagalakan, bagamat wala tayong dahilan kung bakit tayo masaya, sabi puno tayo ng mga problema, mga pagsubok, pero mas nanaig yung katotohanan na ang ating kaluluwa ay unay naligtas sa piling ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At yun ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Na bagamat ang katawan natin ito ay nasisira, nabubulok, nanghihina, nagkakaroon ng karamdaman at namamatay, ang ating kaluluwa naman ay pinag-iingatan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at sa Kanyang makapangyarihang mabiyayang mga kamay. Kaya sa Diyos sa sabi ni Pedro tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Sinasabi ni Pedro that this is all but predestined by God. This is all prophesied even in the Old Testament. Kanilang siniyasan kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo sumasa kanila. Nang ipahayag ang pangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito ay pinananabikang makita ng mga anghel. Ano daw yan? Yung araw na ang manang hindi nasisira,
nabubulok, na nakalaan sa langit, ay mapasa atin at mapahayag sa huling panahon. Ang mensahe dito kapatid na tayo may tunay na buhay na pag-asa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Itong buhay na pag-asa na ito kapatid ay hindi nasisira, hindi nabubulok. Sapagkat ang Diyos, pag ang Diyos ay nangako, ito ay mangyayari sa ating buhay. Amen po ba? One of the attributes of God is aseity. Ano kasi yung aseity sa Tagalog? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung nangako ang Diyos noon, ang kanyang pangako ay mananatili hanggang sa mga araw na ito. The covenant of God is always here and now and forever. At itong mga bagay nito ay nangyayari at meron tayong buhay na pag-asa sa mga pangako ng Diyos na ito sapagkat sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, doon natin napapatunayan na tunay nga ng pag-asa. Kung nabuhay ang aking Panginoon, ako din naman ay pinuhay din muli with the same power that resurrected Christ is also the same power that resurrected each and every one of us tonight. It is all by the grace of God. Kaya babalik tayo kapatid sa 1 Peter chapter 1 verse 4. Tayo'y binuhay muli mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa ating lahat. Hindi ito inilaan sa lupa, kapatid. Hindi ito katanyagan, kalusugan o kayamanan na siyang makukuha natin mula sa ating mahal na Panginoon Kristo, kundi the absolute thing that we can have, that we will get from our Lord Jesus Christ is what? Eternal security of our souls, na ating mga kaluluwa ay may seguridad na tayo pupunta sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon. This is also in reference, kapatid, sa napag-aralan natin two Thursdays ago, kapatid, sa Ephesians chapter 1. And I would also like to emphasize this. Sabi dito ng ating kapatid na si Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 5, purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo, the same honor that was given by Peter, purihin ng Diyos at Ama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. It was the same language, kapatid. This is not blessings here on earth, like wealth, health, or success. But this is all blessings from heaven, and this blessing is spiritual, kapatid. Na ang bawat buhay ng isang Kristiyano ay magmamana ng pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. If you notice, I said ang bawat buhay ng Kristiyano. Meaning ang mga hindi Kristiyano ay hindi makukuha itong pagpapalang ito. Hindi nila makukuha itong manang ito. Hindi nila makukuha yung pag-iingat ng Diyos para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi nila makukuha yan. Kasi base lahat ito sa pagpipili ng Diyos sa mga taong nais niyang iligtas. Amen po ba? That is verse 4. Babasahin mo yan sa pagpapatuloy sa verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya kay Kristo, bago itinatag ang mundong ito. Bakit niya tayo pinili bago itinatag ang mundong ito? Lagi natin sinasabi, upang hindi maging basihan yung ginagawa nating tama o mali, yung paggawa nating mabuti sa pagliligtas ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sa susunod na may problema, may pagsubok, may mga suliranin, praise God pa rin. Masaya pa rin. Amen po ba? Why? Dahil ang kagalakan natin ay wala sa mga material, physical, o anumang bagay sa mundong ito. Kundi ang ating kaluluwa ay nakaangkla kay Kristo at kung saan man ang ating Panginoon, doon tayo pupunta. At doon natin ibase yung kagalakan natin. Amen po ba? Kasi upang sa susunod, may problema, may pagsubok, hindi ka tatamarin
na pumunta ng church at sumamba. Hindi ka tatawarin na basahin mo yung mga salita ng Diyos. Kasi baka isipin mo, iniwan na ba ako ng Diyos? Pinabayaan na ba ako ng Diyos? Bakit niya inahayaan na may mga problema, yung mga pagsubok, yung mga suliranin sa buhay ko? Ano ba? Iniwan na ba ako? Yun yung kadalasang mangyayari na pupasok sa isip natin. Amen po ba? Pero, tandaan, ang totoong Kristiyano na may bunga ng Espiritu, na may Espiritu sa kanyang puso, kailanman hindi niya iisipin na iniwan na siya ng Diyos. Huwag natin iisipin na iniwan tayo ng Diyos. Sabi nga ni Peter, kung ikaw ay may problema, yung pagsubok, yung suliranin, isipin mo na pinapabanal ka ng Diyos. Dinadara ka sa apoy, pinapagibay ka, dililinis ka. At kung nalagpasan mo yung pagsubok na yan, sino pupurihin, sasambahin mo sa iyong buhay? Ang iyong sarili? No. Ang ating Panginoon na siya umalalay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ipinag-iingatan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng libre para sa ating kaligtasan. Nanawa ang priority natin sa ating buhay, kapatid, is our relationship with God and nothing else. Very important. That's Matthew chapter 6. Seek ye first the kingdom of God. The first priority is seeking the kingdom. How can you seek the kingdom? Just exercise your faith. If you have faith, may pananampalataya ka, grow in faith. Maniwala tayo at manampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon Jesus Kristo. Huwag kang aalis doon. Maghintay ka na may pagtitiis. That is seeking the kingdom. Be in the kingdom of God. That is the first priority of a Christian life. And kung naiintindihan mo yan, that you are in the kingdom, that you have the ability to seek the kingdom, and you are in the kingdom that will give you joy, that will give you happiness, that is rejoicing in the presence of God. Even kahit nandito ka sa mundong ito, you know that you are in the presence of God. And everything else here on earth are just additives, kapatid. Consolation prizes na lamang. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things, whatever that is, that's clothing, food, money, physical things, whatever, shall only be added unto you. Meaning, you're a whole being already in the presence of God, and everything are just additives, consolation prizes. Why? Because if you're in the kingdom of God, that is the greatest thing that a man, can ever accomplish in his life. Amen. And even sa ating buhay, kahit inisip natin, kapatid, na pinabayaan tayo ng Diyos, kahit iniisip natin na para bagang iniwan tayo ng Diyos, minsan, manghihina ka, manlalamig ka, amen. Pero, pagising mo sa umaga, dating yung panahon, mayroon kang epiphany, may mangyayari sa'yo, na para bagang, ay, nagkamali ako. Ay, bakit inisip ko na iniwan ako ng Diyos? Ay, hindi pala ako iniwan ng Diyos. What will you do? You repent. You change your mind. You repent. You change your mind. Ask for forgiveness. And come back to God. Why? Minsan, tayo'y matutumba, matitisod, pero kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos. He will always reach out to us. He will come to us, and He will remind us through His Holy Spirit. Kaya, kapatid, if you are here, thanks be to God. It is not by your mind, nor by your power, but it's all by the Spirit of God in our life. So that all the glory, all the power, all glory, or all honor, all praise be to God Himself. Solideo Gloria. Ama, maraming salamat sa mga banal na salita. Maraming salamat ko, Diyos, sa iyong biyaya na kami dinako sa gabi na ito. Sa bayan panbahan, bagamat kami pagod sa trabaho, yung mga pinagdaan, mga pagsubok, pero ito hindi naging hadlang upang ikaw ay mapuri, masamba, maluwalhati sa aming buhay. O Diyos, palatagan mo kami sa mundong ito. O Diyos, pag-ingatan mo kami sa mga pagsubok na dinadaanan namin. Mahal na Panginoon, ikaw ang aming maging cornerstone, ikaw ang aming maging aming pundasyon, mahal na Panginoon, upang kung ano man po yung pinagdadaanan namin, ikaw ang mag-sentro ng aming buhay, ikaw ang makita namin, at ikaw ang magbigay ng kagalakan sa bawat isa sa amin. At kung ano man yung mangyari, kung ano man yung layunin mo sa aming buhay, ito ay aming tatanggapin na may kagalakan sa aming puso, sapagat alam namin na ang iyong bawat layunin ay para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa iyo. Lalo ito yung sa pagdalanan sa pangalan ng Yesus.